Magandang hapon mga kapatid. Welcome po ulit sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po ay si Pastor BJ Sebastian. Siguro po kayo nakikinig sa pamamagitan ng radyo o di kaya online sa YouTube o sa Facebook. Welcome pa din po kayo sa aming pananambahan. Tayo po ay mananambahan sa ating Diyos na dakila sa hapong ito. Pakinggan natin ang sinasabi ng mga awit 8, 1 hanggang 4. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng inyong pangalan. Sa itaas ng mga langit ay inaawit ang iyong kalwalhatian mula sa bibig ng mga sanggol at mga musmos. Ikaw na nagtatag ng tanggulan dahil sa mga kalaban mo upang patahimikin ang kaaway at ang maghihiganti sa iyo. Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin at ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awit. Tayo po ay magpuri. Tayo po ay umawit sa hapong ito. Deklara na ang Diyos ay tanging Diyos. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon naming Diyos. Wala nang ang ibang Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang
Purihin ka, O Diyos, sa hapong ito. Purihin ka, aming Panginoon. Tayo po ay umawit. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ulitin po natin. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ulitin po natin. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ay Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Deklara po natin. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ay Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo, kadakilaan mo. Ulitin po natin. Kadakilaan mo. Patuloy po tayong umawit bilang panalangin din sa ating Panginoon. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa'yo. Ang puso kong ito'y linisin mo, upang magamit mo ang
pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya ang dakila sa lahat, siya ay Diyos. Ulitin po natin. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya ang dakila sa lahat, siya ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya ang dakila sa lahat, siya ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya ang dakila sa lahat, siya ay Diyos. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya ang dakila sa lahat, siya ay Diyos. Siya ang dakila sa lahat, siya ay Diyos. Ngayon naman po tayo sama-samang mananalangin sa ating panalangin komunidad. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo po ang aming pinupuri at niluluwalhati sa lahat ng panahon. Kayo ang aming muog, kayo ang aming kanlungan, kayo ang makapangyarihan sa lahat at aming pinupuri at niluluwalhati. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala na iyong ibinibigay sa amin. Ang proteksyon na aming tinatanggap sa inyo laban sa mga panganib na nasa aming paligid. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kagandahang loob sa amin. Ang mga tinatangkilik namin sa iyo sa araw-araw na siyang nagpapakain sa amin, nagbibigay ng aming kalusugan at nagpapanatag ng aming mga tahanan. Panginoon, talos namin na kami ay makasalanan sa iyong harapan. Kaya't sa hapong ito ay lumalapit kami sa inyo upang humingi ng kapatawaran. Ang lahat, Panginoon, ng aming ginagawa ay hindi mabuti sa iyong paningin. Kaya't ang aming hiling, Panginoon, ay takpan mo kami ng katuwiran ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At takpan mo ng kanyang dalisay na dugo ang lahat ng aming pagkakasala upang ito ay hindi umabot sa inyong mga ilong. Panginoon, marami pong salamat sapagkat itiniyak ng iyong salita sa amin na kung kami ay mangungumpisal sa iyo ng aming mga pagkakasala, kayo ay tapat at kayo ay
makatarungan na magpapatawad sa amin at maglilinis at maghuhugas sa amin sa lahat ng aming pagkakasala. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ito na nasa amin dahil kay Kristo Jesus. Panginoon, sa hapong ito ay dinadalangin namin ang aming bayan. Kami ay nasasadlak sa isang malalim na krisis. Lalong dumami po, Panginoon, ang mga nahawa sa COVID-19. Ang mga hospital ay puno ng mga may sakit ng sakit na ito. Marami kaming mga kaibigan, Panginoon. Kahit mga mahal namin sa buhay, ang aming mga ina, ang aming mga biyanan, ang aming mga kapatid, marami sa kanila, Panginoon, ay tinamaan na ng sakit na ito. At sila ngayon ay nararatay sa banig ng karamdaman at nagpapagaling sa mga hospital. Panginoon, kayo po ang magpagaling sa kanila. Bigyan nyo ng bisa ang lahat ng mga gamot at paggagamot na ginagawa sa kanila ng mga doktor. Pagpalain niyo po ang mga kamay nila at sa pamamagitan nila, Panginoon, ay magdala sila ng inyong kagalingan. Ang hiling namin, O Diyos, ay ang iyong kalooban ang masunod sa lahat sa kanila. Ang iba sa kanila, Panginoon, ay nasa bingit na ng kamatayan. Ang kahilingan namin, O Diyos, kung inyong mamarapatin at kung ito ay magbibigay ng kapurihan sa inyong pangalan, ay pagalingin niyo po sila. Kung hindi naman po, Panginoon, ay tanggap namin ang inyong kalooban para sa kanila at para sa amin. At kami ay magpupuri pa rin at magpapasalamat sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga pinuno, bigyan niyo sila ng katalinuhan upang maisagawa nila ang lahat ng bagay na nararapat para sa sitwasyon na ito. Marami pong nalilito at marami pong nagtatalo sa kung ano ang tamang paraan. Kayo po ang nakakaalam. Kaya kayo nga po ang bumulong sa aming mga pinuno upang sila ay mabigyan ng gabay sa pamamahala, Panginoon, ng sitwasyon na ito. Pagpalain niyo ang mga doktor at mga nurse at mga medtech na ngayon ay nasa harap ng digmaan namin laban sa sakit na ito. Kayo po ang magbigay ng proteksyon sa kanila at palakasin ninyo ang kanilang pangangatawan upang sila din ay hindi mahawa dito sa sakit na ito. O Diyos, alam namin na kayo ay nasa gitna ng pandemya na ito. Ito po ay inyong pinayagan at pinahintulot. Ito po ay inyo ding hawak sa inyong kamay. Kaya ang aming dalangin, kung mamarapatin niyo, Panginoon, at kung ito ay magbibigay ng kalwalhatian sa inyo, ay tanggalin na ninyo at itigil ang pandemya na ito. Ngunit kung hindi naman, O Diyos, tatanggapin namin ang iyong kalooban at kami ay kikiling sa iyo at hihingi ng kalakasan sa inyo upang kami ay magtagal dito sa paghihirap na ito. Kayo po, Panginoon, ang aming Diyos. Kayo ang may hawak sa aming mga kamay. O Panginoon, dalangin din namin ang aming kapatiran ng Green Hills Christian Fellowship. Kayo nga po ang magbasbas at magpala sa lahat ng aming gawain para maibahagi ang inyong dakilang ebanghelyo sa lahat ng makikinig. Kayo po ang manguna sa amin upang hipuin ang kanilang mga puso't isipan upang sila ay manampalataya sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming mga growth group at mga fellowship group na hanggang ngayon ay nakikita at nagtatagpo kahit na sa pamamagitan lamang ng Zoom o di kaya ng Google Meets, mga teknolohiya, Panginoon, na ikaw rin naman ang nagkaloob sa amin. O Panginoong Diyos, basbasan mo po ang lahat ng sangkap ng aming pananambahan ngayong hapong ito. Lalong-lalo na po ang pangangaral ng iyong dakilang salita. Nawa ang mga mensahe, ang mga aral na aming matutuklasan sa hapong ito ay tumimo sa aming puso't isipan at maging bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa panahon ng aming pananalangin. Kayo po ang aming pinupuri at niluluwalhati. Ang lahat ng ito ay sa pangalan lamang ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen.
Ngayon naman po, babasahin natin ang salita ng Diyos para sa atin sa hapong ito. Matatagpuan ito sa mga awit 91, Psalm 91. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan, sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo at sa nakamamatay na salot. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparan kapag araw, ni ang salot sa lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, ang iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Mamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasama ang darating sa iyo, walang kaparusang lalapit sa tolda mo, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka sa isang bato'y matisod ang iyong paa. Iyong tatapakan ng leon at ang ulupong, tatapakan mo ng iyong paa, ang ahas at batang leon. Sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya. Iingatan ko siya sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagipin ko siya, pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan. Ngayon naman po mga kapatid ay dadako tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay makinig at tayo po ay buksan natin ang ating mga puso't isipan sa kanyang mensahe sa atin ngayong hapong ito. Ang ating pong serye ay mga mensahe sa mga awit na saliw ng ating buhay. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan. Makikita po ang ating pag-aaral ng teksto sa mga awit 91, 1-16. Ang konteksto at may akda ng salmo ay hindi ibinigay sa atin. Ngunit ang lingwahe ng salmo ay naglalarawan ng isang pinuno na naghihikayat sa mga taong humaharap sa maraming panganib, sari-saring panganib ng buhay sa Israel marahil noong panahon ni Moises o ni Josue o di kaya ay si David. Hindi po tiyak. May mga nagsasabing ito daw ay isang awit patungkol sa Mesyas sapagkat may mga wika dito na tumuturo sa katuparan ng mga pangakong napapaloob dito sa panahon ng kahariang milenyal ng Mesyas sa lupa. Ngunit mas simple po yatang intindihin sa natural na kahulugan ang salmong ito na isang paghihikayat sa mga anak ng Diyos ng kahit na anong panahon, kasama na rin ang panahon natin ngayon, na balisa tungkol sa mga panganib ng buhay. Bagay na bagay ang awit 91 sa ating kapanahunan ngayon na tayo dumadanas at dumadaan sa isang matinding krisis. Isa siya sa pinakamagandang salmo na naghahatid ng kaaliwan at paghihikayat sa ating buhay. Ang pandemya na nararanasan natin ngayon ay tumatama na mismo sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na marami na ay naging biktima ng sakit na ito. Marami na nga ang nalulungkot dahil may mga namatay na nakamag-anak. Tayo po ay nakikiramay sa kanila. Marami na rin sa ating paligid ang nawalan ng trabaho o ng hanap buhay o ng negosyo. Ngunit hinihikayat tayo ng salmong ito na harapin ang sitwasyon
Ang sitwasyon na ito mula sa paningin ng isang taong nakaranas na ng pagliligtas ng Diyos sa gitna ng lahat ng panganib sa kanyang buhay. So pakinggan natin ang sinasabi ng salmong ito. Sa salmong ito matututunan natin ang katotohanan na walang sakuna ang maaaring dumapo sa isang anak ng Diyos kung hindi ito pahihintulutan ng Panginoon. At hindi siya kayang puksain ng kahit na ano kung hindi pa niya panahon na bumalik sa Ama. Napakaganda pong katotohanan. Ngunit hindi natin dapat na gamitin ito na parang isang garantiya laban sa sakit o laban sa panganib. Sapagkat kalakip ng pananatili sa piling ng Diyos ang pagsunod sa Kanyang kalooban. At maaaring kasama sa kalooban niya ang mga pagsubok na magpapalakas sa atin upang tayo naman ay lalong maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Kahit sa mga Israelitang unang tumanggap ng salmong ito, ang kanyang mga pangako ay mapapasa kanila lamang kung sila ay susunod at magpapasakop sa kalooban ng Diyos. At kung minsan kasama ng kalooban na ito ang pagdidisiplina at pagtugi sa kanila bilang bayan ng Diyos. Hinihikayat tayo ng mga awit 91 na manirahan sa tirahan ng kataas-taasan sa pamamagitan ng tatlong katotohanan. Una, siya na nananalig sa Diyos ay panatag. Pangalawa, siya na panatag sa Diyos ay kayang ipagtanggol ng Diyos. Pangatlo, siya na nagmamahal sa Diyos ay ligtas. Tingnan po natin yung una. Siya at naninirahan sa presensya ng Diyos. Talatang 1, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Talatang 9, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan, ang sabi dito. Ang pangbungad na talata na ito ay pareho halos ng awit 90 verse 1. Panginoon, ikaw ang naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi, sabi ni Moises. Ito ay isang malinaw na deklarasyon na ang bayan ng Israel ay bayan ng Diyos. Sabi nga sa Deuteronomy 7:6, kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. At para sa ating mga mananampalataya ngayon, ito ay isang deklarasyon na tayo din ay sa Diyos. At siya ay sa atin. Ang sabi ng 1 Peter 2:9, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos. Yung mga salitang naninirahan at mananatili ay nangangahulugan ng isang permanenteng pagtira sa isang lugar. Isang larawan nito ng isang walang hanggang kaugnayan sa Diyos. Isang pananahan sa Kanya, isang pananahan sa Kanya mismo bilang ating tunay na tahanang walang hanggan. Ang sabi ng Psalm 32:7, ikaw ay aking dakong kublihan. Iniingatan mo ako sa kaguluhan. Pinalibutan mo ako ng mga awit ng kaligtasan. Yung mga salitang tirahan at lihim ay nagsasaad ng isang sikreto at nakatagong lugar. Isang pagtakip o lilim na proteksyon. Ito ay naglalarawan kung sino ang Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. Siya ay isang lugar ng kaligtasan at kublihan. Ang sabi ng Isaiah 32:2, bawat isa ay magiging gaya ng isang kublihang dako laban sa hangin at kanlungan mula sa bagyo. Gaya ng mga agos ng tubig sa tuyong dako, gaya ng lilim ng malaking bato sa pagod na lupain. Ang mga pangalan ng Diyos na ginamit dito ay Elyon o kataas-taasan at Shaddai, pinakamalakas. At sinasaad nito ang soberenya at kalakasan ng Diyos na siya namang tahanan natin. Kontrolado niya ang lahat sa buong sansinukob upang masiguro ang ating seguridad at ang ating kaligtasan. Napakagandang katotohanan po. Ang sabi ng Hebrews 1:3, patungkol kay Kristo Jesus,
Siya ang kaningningan ng kalwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Ganun po ang kapangyarihan ng ating Diyos. Tayo na nananalig sa Kanya ay nananahan sa presensya ng Diyos na Siya namang nakatitiyak ng ating seguridad at kaligtasan. Sabi ng Acts 17:28, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Kaya siya na panatag sa Diyos ay nananahan sa presensya ng Diyos. Pangalawa, siya din ay nananalig sa pagtatanggol ng Diyos. Sabi sa verse 2, sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. At sabi din sa talatang 9, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Ang Panginoon ay nilalarawan dito na gamit ang mga pangalang Yahweh, Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako, at Elohim, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasahad nito na siya ay laging tapat sa kanyang mga pangako sa kanyang bayan at taglay niya ang lahat ng kapangyarihang kailangan para maisagawa ang lahat ng kanyang binabalak. Sabi sa Psalm 18:2, ang Panginoon ay aking malaking bato, na aking muog at tagapagligtas ko, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y nanganganlong ako. Ang Diyos ay isang muog, sabi dito, sa gitna ng unos, at isang kanlungan sa harap ng ating mga kaaway. Isang ligtas na pantalan sa gitna ng matinding mga alon. Ang sabi sa Psalm 46:1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Ang susi, mga kapatid, sa pagkakaroon ng kaugnayang ganito sa Diyos ay ang manalig sa Kanya. Aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan, ang sabi ng teksto natin. At ang ibig sabihin nito ay ang pagtitiwala sa Kanya ng ating kaligtasang eternal o magpasawalang hanggan at ang ating kabuhayang temporal o para sa mundong ito. Ang maniwala tayo sa persona at mga pangako ng Kanyang bugtong na anak at sinugo na si Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ito ang sabi sa John 5:24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang pananalig sa Kanya at paniniwala sa Kanya ay ang pananahan sa Kanya at paninirahan sa Kanyang piling at pagtagpo ng kapahingahan na pinangako Niya. Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at ako'y bibigyan ko at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya siya na nananahan sa Diyos ay nananalig sa Kanya, siya ay panatag. Pangalawa, siya na panatag sa Diyos ay kayang ipagtanggol ng Diyos. Sa mga talatang 3 hanggang 13. Una, mula sa panganib ng labanan. No, merong labanan. Tingnan niyo po ang lengguwahe. Sapagkat ililigtas Kanya sa bitag ng maninilo at sa nakakamatay na salot. Kanyang tatakpang ka ng mga bagwis niya at sa ilalim ng Kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang Kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparang kapag araw, ni ang salot sa nalihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000. Ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masasama. Napakaganda pong mga salita. Ang dominanteng panghalip sa mga talatang ito ay ang salitang ka o you, no? At ang ibig sabihin nito ay maaari nating gawing personal ang aplikasyon ng sinasabi dito sa sarili nating mga buhay. Very personal po itong salmong ito.
Maraming mga imahe dito na nagsasaad ng isang eksena ng digmaan o labanan. At ito ay angkop para sa mga Israelitang unang nakabasa nito dahil sa dami ng digmaang kanilang naranasan. Sa ating konteksto ngayon, sapagkat humaharap tayo sa maraming panganib sa ating mundo, ang buhay ay tila nga parang isang digmaan laban sa kamunduhang laganap sa ating paligid. Ang bitag ng maninilo ay isang patibong na para sa binibiktima ng kaaway. Ang nakamamatay na salot ay isang larawan ng maraming sakit na madalas sumasalanta sa mga sundalo sa mga kampo ng digmaan. Ang sinasabi sa atin ito ay ito, kaya ng ating dakilang Diyos na ipagtanggol tayo laban sa mga tao o mga sitwasyon man na parang mga patibong sa atin. O kahit na yung mga karamdaman na nakamamatay. Angkop na angkop ho ngayon. Sa verse 4, makikita natin ang larawan ng isang inang agila na tinatakpan ang kanyang mga anak ng kanyang mga pakpak mula sa mga mandarambong. Proteksyon na katulad ng baluti at panangga ng isang kawal. Ito ay nagbibigay ng katiyakan sa atin na ang Diyos ay may sapat na kapangyarihan upang tayo ay maitago niya mula sa mga kaaway ng ating mga kaluluwa. Na inuudyok tayo na sumuway sa Kanya sa tuwi-tuwi na. At ang Kanyang katapatan na binabanggit dito ay ang mga tiyak na pangako niya na napapaloob sa Kanyang salita. Yun ang magtatanggol sa atin sa pagkalumo, pagkalungkot, o pagkabalisa, o pagkawala ng pag-asa. Yung kanyang mga pangako sa kanyang salita. Ang nakakakilabot sa gabi at ang mga pana na nagliliparan kapag araw ay naglalarawan ng patuloy na panganib na hinaharap ng mga sundalo sa labanan. Yun po yung nasa verse 5. Ang imahe na ito ay tinapatan ng katagang, salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman at ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian na nasa verse 6 po naman. Sinasabi ng mga talatang ito na kayang-kaya ng ating makapangyarihang Diyos ang puksain ang ating takot sa mga panganib na dumirigma sa ating pananampalataya sa Kanya. Katulad ng nakamamatay na sakit, katulad ng COVID-19, o yung mga kriminalidad na laganap sa ating paligid, o di kaya pang-aapi sa atin, o di kaya pandaraya sa atin, at iba pa. Nilalarawan ng verse 7 ang 1,000, 10,000 na mabubuwal daw sa tabi ng mga sundalo. Ngunit pinapangako naman sa verse 8 na hindi mapapahamak ang sundalong yon at kanyang makikita ang parusa sa masama o ang pagpuksa sa lahat ng kanyang kaaway na nilalabanan at hinaharap. Ang ating Diyos ay may kakayanan na ipagtanggol tayo, tayong lahat, sa lahat ng klaseng panganib, sa digmaan ng ating buhay. Laban sa mga kaaway ng ating kaluluwa at ang sistema ng sanlibutan na taliwas sa Diyos at sa kanyang mga hinirang. Kaya siya na panatag sa Diyos ay ipagtatanggol niya sa lahat ng panganib ng digmaan ng buhay. At pangalawa, mula sa panganib ng paglalakbay. Tignan po natin yung verses 10 to 13. Walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka sa isang batoy matisod ang iyong paa. Ngunit tatapakan ng leon at mga alupong, tatapakan mo ng iyong paa ang ahas at batang leon. Ang mga talatang ito ay tila naglalarawan ng isang taong naglalakbay dahil dun sa mga salitang tolda at mga paglakad. Na nagsasabi na ito ay isang ilustrasyon ng ating buhay na parang isang paglalakbay sa daigdig na ito sa loob ng ating tolda, itong ating pansamantalang katawan, na para sa mundong ito lamang. Ang paglalakbay na nilalarawan dito ay tila mapanganib
Dahil sa mga salitang katulad ng kasamaan, parusa, bato, leyon, ulupong, ahas. At sa konteksto nga naman ng ating mga buhay, naglalarawan ang mga salitang ito ng ating mundong ginagalawan na talamak nga naman ng kasamaan at salot. Kasama na rin dyan ang dyablo, na madalas ay pinapakita sa Biblia bilang isang leyon at ahas. Napansin niyo po ang imahe. Ang sabi sa 1 Peter 5:8, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Yan po ang ating kaaway. Siya po ay dinescribe sa Genesis 3:1, ang ahas. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop na parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Ang pangako ng mga talatang ito ay sunod-sunod. Sabi dito, walang kasama ang darating sa iyo, walang parusang lalapit, magbibilin sa kanyang mga anghel, iingatan ka, iyong tatapakan mo ng iyong paa ang leon at ang ahas. Sinasabi ng mga talatang ito ay ito, ang ating Diyos na siyang mapagmahal at mapag-alaga sa atin, ay higit na makapangyarihan at kaya niya tayong ipagtanggol sa lahat ng kasamaan ng mundong ito at ang lahat ng mga masasamang balak ng ating kaaway. Sabi nga sa Romans 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Ang verse 11 and 12, kung mapapansin niyo po, ay ginamit ng dyablo upang tuksohin si Jesus na tumulon dun sa tuktok ng templo nung siya ay sinusubok niya o tinutukso niya. Pinapagawa niya ito kay Jesus upang subukan lamang ang Diyos kung ipapanaklolo nga niya ng kanyang mga anghel si Jesus. Ngunit sinalungat siya ni Jesus at sinabihan na huwag susubukin ng Diyos. Sabi po sa Matthew 4:6-7. At sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Matthew 4:6-7. Sinasahad dito na hindi dahil pinangakuan tayo ng Diyos na ipagtatanggol niya sa panganib, sa sakit, sa pandaraya ng kaaway, ay malaya na tayong subukin siya sa pangako niyang ito. O di kaya'y pangunahan ng kanyang kalooban at ilagay ang ating sarili sa panganib. Meron pong gumagawa nun parang sinusubok ang Diyos. Hindi po dapat natin ginagawa yun. Kaya siya, na panatag sa Diyos, ay kayang ipagtanggol ng Diyos mula sa panganib ng digmaan ng buhay at sa panganib ng paglalakbay ng buhay. Ngunit hindi nangangahulugan na palagi niya itong gagawin. Kung minsan, pinapayagan niya ang pagsubok upang palakasin niya tayo. Sabi sa James chapter 1 verses 2-4. Mga kapatid ko, iturong inyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay magbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ng ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Kung minsan naman, pinapayagan niya ang paghihirap upang tayo ay pinuhin. Sabi sa 1 Peter 1:6-7, sa ganito, kayo nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Kung minsan naman, pinapayagan niya ang sakit upang tayo ay disiplinahin niya. Sabi sa Hebrews 12:11, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais kundi masakit.
Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga manasanay sa pamamagitan nito. Napakaganda pong pangako. Pero itong importante sa lahat. Ngunit sa lahat ng bagay, lahat ng pinapahintulot ng Diyos na mangyari sa atin ay mabuti para sa atin. Sabi sa Romans 8:28 and 29, alam niyo na po siguro to. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ano po yung layunin yon? Sapagkat ang mga nakilala niya nung una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak. Yun po ang Kanyang layunin. Kaya mga kapatid, ang sino man na manalig sa Diyos ay panatag. At siya na panatag sa Diyos, kayang ipagtanggol ng Diyos. Ang pangatlo pong katotohanan ay ito. Siya na nagmamahal sa Diyos ay ligtas. Ang kagandahan ng salmong ito ay ito. Ang aplikasyon nito sa ating buhay ay iniligay na ng may akda dito sa mga huling mga talata ng salmo. Una, ang pagpapakita ng tapat na pagmamahal. Yun daw po ang ibig sabihin ng pagkanlong sa Panginoon. Sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, sabi ng teksto. Sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya'y tatawag sa akin. Tatlong bagay po. Sa mga huling talatang ito, ang nagsasalita na ay ang Diyos na mismo. Sa mga naunang talata, ang nagsasalita ay ang salmista. Ngunit dito, ang Diyos na mismo ang nangungusap sa atin. Nilalarawan niya dito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging panatag sa Diyos. Nilalarawan niya dito ang ibig sabihin ng pagiging ligtas sa Kanyang pagtatanggol. At ipinapakita niya dito kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pananahan sa Kanya o paninirahan sa Kanya. Una, ito ay pagkapit sa Kanya na may pag-ibig. Na mahalin ng Diyos ng lahat ng ating puso, isipan, kaluluwa at kalakasan. Ibigay sa Kanya ang unang lugar sa ating buhay. Ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Ang pagbigay ng ating buhay at kayamanan sa Kanya. Ang pagtalikod sa ating sarili sa araw-araw at pagsunod sa Kanya. Ito po ang mga talatang pinagbasihan nito. Una, Deuteronomy 6:5. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Inulito ng Panginoon sa Mark 12:30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Sabi sa Luke 9:23, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Yun po ang ibig sabihin ng nananahan sa Diyos. Pangalawa, ito ay ang pagkilala sa Kanyang pangalan. O ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, ang Kanyang kapangyarihan, karangyahan, ang katalinuhan niya, ang Kanyang pag-ibig, kahabagan at grasya, ang Kanyang katarungan, katuwiran at kabanalan. Tignan niyo pong sinasabi ng banal na salita. Exodus 34:6-7. Ang Panginoon isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan na hindi tuturing na walang sala ang mga may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga anak sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Exodus 34:6-7. Sabi sa Revelations 5:12, ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. Yan po ang ating Diyos. Pangatlo, ito ay ang pagtawag sa Kanya sa pananalangin. Marami pong talata sa Biblia ang nagsasabi nito. Psalm 17:6. Ako'y tumatawag sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay sasagot sa akin.
Psalm 55:16, tungkol sa akin ay tatawag ako sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon. Psalm 11:6-2, sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Matthew 6:9, ang sabi ng Panginoon, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, alam nyo na ang kasunod. At sa 1 Thessalonians 5:17 at 18, ang sabi dito, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo, lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kaya, mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Kilalanin siya sa kanyang salita at manalangin sa kanya lagi. Ito ang ibig sabihin ng pananahan sa tirahan ng kataas-taasan. Pangalawa, ang kanyang kaligtasang ganap at tiyak. Sabi ng teksto, ililigtas ko siya, iingatan ko siya, sasagutin ko siya, ako ay magiging kasama niya sa kabalisahan, sasagipin ko siya at pararangalan ko siya, aking bubusugin siya sa nang mahabang buhay, ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Natatapos ang salmo na may dalang dakilang katiyakan ng pagpapala sa lahat ng tunay na mananatili sa lilim ng makapangyarihang Diyos. Pagliligtas sa mga panganib ng buhay. Proteksyon sa mga panganib ng ating pagdadaan. Kasagutan sa ating mga panalangin. Pakikisama sa ating mga kabalisahan. Saklolo sa ating mga sakuna. Parangal sa ating mga pagpapagal. Isang mahaba at matiwasay na buhay. Isang tiyak at ganap na kaligtasan sa kabilang buhay. Kaya siya na nananalig sa Diyos ay panatag. At siya na napanatag sa Diyos ay ipagtatanggol niya, at siya na nagmamahal sa Diyos ay may tiyak na kaligtasan sa buhay na ito at sa susunod. Amen at amen. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang panalangin pangwakas. O Diyos na makapangyarihang sa lahat, maraming salamat po sa panahon na ibinigay mo sa amin upang makapanambahan sa iyo at makinig at maintindihan ang iyong dakilang mensahe para sa amin ngayong hapong ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang aming tirahan. Ikaw ang aming kanlungan. Nawa ito ay laging maging totoo sa aming buhay at alisin nawa nito ang lahat ng pagkatakot sa aming puso habang kami nag-iingat sa aming paglakad sa iyo. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.